Ayun, may nagtanong pala sa atin mga pare ko, no? About doon sa gulong, kung bawal daw ba galing sa galing sa stock rim, no? Tapos nagmags. May nagtanong kung hindi ba daw bawal ba daw o hindi. So sagot ko diyan mga pare ko, ganyan yung nangyari sa atin, no? Kasi galing tayo sa stock rim naman talaga si RS6, di ba? Wala namang variant na nila basta nakamags dito sa Pinas, no? So ang sagot ko diyan, hindi siya bawal basta yung sukat niya is same to rim pa rin, no? Ulitin ko, aftermarket tawag dyan. Binili ko kasi is pang RSX din talaga, no? So kumbaga para sa kanya talaga, hindi yung modified na kailangan para ibang mags, para hindi siya malaking mags o maliit na mags, same as stock, no? Kasi ang alam ko, ang likod ng mags natin ng size is 1.6, 1.62 something, tapos sa harap 1.4, no? So ganun lang din yung ipapalit mo na gulong na mags, no? Yung pang RSX din talaga, yung plug and play talaga siya, yung matatawag yun na aftermarket na replacement, no? Kasi reasonable naman yun, kasi kailangan nating magmags para mas safe, kasi tubeless natin, madaling i-tubeless. So although pwede naman i-tubeless yung rim, pero mahirap, no? Pili lang yung makakagawang tire man, no? Kasi medyo risky din yun mag-tubeless ng rim set, meron kang gagawin doon. So kung mags, hindi, lalo na pag tubeless ready yung gulong mo, no problem. Kasi kakabit mo lang naman salpak, lagay mo ng tire sealant, or pwede mo hindi lagyan, tubeless naman na yan pag nakamags ka na. Kahit nga hindi, na-try namin na hindi siya tubeless ready yung gulong, pero na-tubeless namin dahil nga sa mags siya, nakamags. Ayan, pwede mga pare ko, hindi bawal. Wag lang na tawag dito, wag lang na yung ipapalit mo is manipis, no? Manipis o malaki, yun. Doon kasi nagsusukat ng base ang nasa LTO, memorandum ng LTO. Kaya wag ganun. Or kaya bumili ka, ang binili mo is manipis, mags nga siya pero manipis, tapos ang sukat 17, di ba? 17 naman natin, pero yung sukat niya manipis siya, na para bang ano lang, parang ang gulong mo is 60 na lang. Yun, bawal yun, pare ko. Kasi nagko-cost na yun ng accident, disgrasya na yun. Nagko-cost na siya ng harm na siya, na hindi na siya safe. Kasi ginawa yan ng manufacturer, na pinag-isipan yan lahat. Hindi yan basta-basta lang ni-release ni Honda, ni Yamaha, na hindi safe sa tao. Lahat yan tinest yan, may mga engineering yan para lang ano nila, yung makuha yung tamang safety sa motor, tamang protocol, tamang, medyo giwang-giwang na nga yung gulong ni Paps, oh. Siguro bengkong yung magsit, oh. Yan, o kaya rubber damper, ganun, kaya gumugulong. Yun yung posible, pero hindi ako sure, ha. Yan, dito na kami sa Molino 4. Ayan, tuturo ko sa iyo kung saan si Uno nagmula, no? Saan galing, saan natin siya kinuha. Dito natin siya kinuha mga pare ko, sa Star Honda. Yan, dyan, dyan, dyan talaga yan siya nagmula, dyan natin siya kinuha, no? So marami din tayong napakuha dyan, no? Na nagko-comment sa atin, pare ko,
parehas tayo ng dealer. Pare ko, dyan ako kumuha kasi napanood kita. Ganun, pare ko, dyan ako kumuha kasi maganda yung ano mo, kasi napanood ko yung vlog mo. Ano sila, mabilis silang inaasikaso talaga nila, no? At mabilis nilang naibigay yung aking ORCR at tsaka plaka. Maraming salamat din sa inyo mga pare ko. At napanood yung video ko. At dito sa atin sinasabi lang naman natin yung totoo eh. Yun nga, kung kailan na wala pang isang buwan meron ng papel, ganun. Tsaka meron ako isang pare ko din na kumuha ng Honda Click. Diyan din siya kumuha. Kaya Star Honda Molino, baka naman Star Honda Molino. Spark plug lang oh. Kahit spark plug lang. Di ba ako napalit ng spark plug mga pare ko? 23,000 odo na tayo. Pero pala ko pag uwi na tayo ng Mindanao, siguro mapapalit ako or magbaon na lang siguro ako. Magbabaon na lang ako ng spark plug. Ang nakalagay kasi sa manual is 12,000. Every 12,000 kilometer magpalit ng spark plug, no? Pero hindi natin yun nasunod. Kasi nga matigas ulo natin, no? Kasi okay pa naman siya, kuryente pa naman, pero hindi nyo advisable. Huwag nyo kayahan mga pare ko kasi ako ay ano lang, Pinoy, typical na Pinoy lang din, no? Huwag nyo gayahin, magpalit kayo 12,000 kilometer kasi nasa Odo yan nakabase bago magpalit. Pero tayo okay pa naman, sige lang. Pero yun ha, huwag niyong gayahin kasi habang tumatakbo pa yan. Pero mali yun, no? Kung anong nasa manual, yun wala pa kasi, sulitin ko na lang. Pero papalitan ko din naman yan, no? Kaya nga parang nagbalak na akong bibili ng spark plug. Ang akin lang kasi is yung paglagay, no? Pagkabit, tanggal, yun. Parang gusto ko kasi perfectly fit, no? Gusto kong maglagay doon is yung engineer talaga doon, no? Yung magaling talaga maglagay doon. Kasi baka ako pag naglagay ng spark plug baka mahigpitan ko masyado. May mga ano kasi bago maglagay dyan eh. So ayan, gusto ko magpalit ako, doon ako sa Honda mismo, tapos sila na maglagay yung mga ano nila doon, mekaniko nila. Kaso wala pa lang talaga akong time, no? Dito nga pala pare ko, sa dinadaan natin, ang kasunod nito na city is Dasmariñas, no? Kung nagtataka kayo, di ba dapat ang kasunod ng Bacoor is Imos? Kasi dito sa daan na to, ang access dito, ang paglabas mo dito is Dasma na, no? Parang bypass natin yung Imos. Kasi yung Imos dito lang sa part na kabila, no? Kaya ang naging ano natin, Bacoor then Imos na agad, no? Kasi backdoor to ng Dasma eh. Ito yung shortcut, no? Baga shortcut. Tapos kung doon naman tayo pag doon tayo sa open canal, madadaan natin yung Imos. Dadaanan natin yung Imos doon kasi paglabas natin doon, District Imos. Pag dito, wala nang Imos, diretso na Dasma. Bypass na si Imos dito. Medyo makulimlim yung likod. Kita ko sa side mirror, medyo makulimlim yung ano, parang uulan. Pero dito, goods naman. Maliwanag naman, kaya safe tayo. Kung uulan man yan, is doon sa parting ano lang yun, kabila. Mga pare ko, maraming salamat nga pala, no, sa mga new subscribers natin. Welcome dito sa ating channel. Welcome sa inyo. At saka maraming salamat sa pag-subscribe, pag-like, pag-share, and pag-comment, no? Appreciate ko yan, nababasa ko yan lahat ng mga comment ko. Minsan di ko lang nare-replyan, pero nababasa ko yan lahat. Nakakataba ng puso ang inyong mga
comment na magandang comment. Pag may mga nagbabasher, okay lang din kasi tanggap natin yan, hindi naman tayo perfecto. Ayan, dito na tayo sa City of Dasmariñas, home of the Paru-Paru Festival. Ayan, mga pare ko yun. Pag sa gabi ka dumaan dito, maganda. Ay, mga paru-paro malo. Pag gabi ka dumaan dito, maliwanag. Kasi may mga paru-paro. Dito na tayo sa Etibac. Etibac. Lawak din ng Cavite, mga pare ko eh. Kasi ang daming sakop ng Cavite. Tapos ang nakakaano pa is yung Cavite pala, meron pa lang sentro na Cavite City talaga pala. Ibang ano siya, di ba? Region 4A. Region 4A is Calabarzon, no? So